Bakit ko ito sinasabi? Ito kasi yung aking sentimento at sa malamang sentimento ng aking grupo ng Banateros. Kaya nung aking pong pinag-aaralan yung damdamin at puso ni pangalan nito, sino ba ito? Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, nung aking pong pinapanood siya at iniisip ko kung pareho ba kami. Nung nanawagan siya, sumuporta po kami doon. Nung nanawagan siya na pumunta sa Dasmariñas, sa Forbes, sumuporta po kami doon. Kahit nga yung grupo ko nga, sumuporta rin doon sa Raha Soliman nung nag-rally. Ang hindi ko lang maunawaan dito sa part na to ay bakit po siya umuwi kung siya yung nanawagan at supposedly nangunguna. As a matter of fact, yung mga pulis nga doon hindi alam kung sino yung organizer. Di ba Congressman Kiko Barsaga, makinig ka. Maganda yung pinaglalaban mo. Pero kayang ipaglaban ng mga vlogger yung ginagawa mo. Talk is not enough. We can do that. That is our role as a vloggers. Ang dami namin na lumalaban, matagal nang lumalaban dito through our vlogs, social media account. Okay sana yun. Kaya lang, much is given to you. Ano yun? The mandate na maging isang representante ng isang congressman. It was given to you, not to us, vloggers, but to you. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, much is given, much is required. So that privilege, that masasabi nating that gift or responsibility na maging isang congressman, we expect more from you. And I was expecting you're going to lead that rally. Pero what did you do? You went there, nagmeow-meow, nagpa-interview sa media, then umuwi. Sorry to say, I'm a bit frustrated sa'yo. It's not nice. Kaya nung mga tao kahapon na nagpunta doon na sumunod sa panawagan mo, ligaw. Bakit? As a matter of fact, I was there. And they were asking na sino ba ang pwedeng dito manguna, sino po ba ang pwedeng magsalita dito? Yun yung host doon eh. Hindi pala host. Yung kumuha ng mikropono mula doon sa pick-up na pumunta doon. Pinabati ko pala yung pumunta ng pick-up doon. Yung babae may aso. Ang ganda-ganda niya. I mean yung aso niya, yung aso. Ang ganda ng aso. Inaabot na nga sa akin yung mic. Pati yung nagsasalita doon, hindi ko alam kung host ba yon. Tinatawag pa ako sa mikropono. O magsalita ka na, banat bay, banat bay, banat bay, banat bay. Ganun ang ganun. Ako, nagpunta po ako doon to observe. I went there to support the call of Congressman Barsaga. And never in my wildest dream or never in my sabihin na natin pangarap o wildest dream o na mag-epal. Hindi ko talaga hindi ko linya yun. Madaldal lang po ako sa video, pero yung pupunta ako doon at magsasalita, hindi ko ho talaga yun. Hindi ho para sa akin yung mga ganun. Bakit to? Kasi hindi naman po akong organizer noon. And ayokong makulayan yung rally na supposedly that rally is not pro-Duterte rally. And I know, pag ako po na andon, alam naman ng lahat na pro-Duterte ako. Alam naman po ng lahat na ako'y Duterte supporter. Alam po yun. And pag pinagsalita nyo kaming Banateros, alam nyo naman lahat na kami Duterte supporter, magkakaroon ng kulay. As much as possible, that rally should not be a Duterte rally. Maybe, marami sa amin doon, we admire the leadership of Duterte. Okay, walang problema yun. But it's not supposed to be a Duterte rally. Kasi ako naniniwala ko, we have to unite. The people has to unite in one color.
which is Marcos resign movement. 'Di ba? Hindi ho Duterte ilagay si Duterte. Alam nyo, hindi naman sa sinasabi kong ayoko si VP Sara Duterte. Siyempre gusto ko maging pangulo yun. Sana ngayon na mismo, ngayon na. Kaya lang hindi yun ang dahilan kung bakit ko gustong pababain si Marcos. Kaya ako kung gustong pababain si Marcos dahil sa corruption issue, dahil sa pagiging incompetent, at sa pagiging pinabayaan niya itong lumakas tong mga komunista, yan ang dahilan kung bakit gusto ko siyang bumaba. Secondary na lang na siyempre gusto kong maging presidente si VP Sara Duterte. Anyway, sure naman si VP Sara Duterte sa 2028 eh. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Kaya it's a bit frustrating. Sorry again, hindi ko binabanatan si Congressman Kiko Barsaga. Hindi ko siya binabanatan. Ang akin lang, Kiko Barsaga, makinig ka. We are happy with your post. We are happy with your meow-meow. Kahit nakukornehan na ako. I'm happy with that. It's you. Sabi nga nila, it's the language of Gen Z. Ako, buwisit talaga ako sa Gen Z. Pasensya na Hindi ko masakyan yung Gen Z. Pero since it is your language, I respect that. Walang problema sa akin. Kaya lang, more than anything else, Congressman Barsaga, what we need is your presence. What we need is your presence leading the way. Eto, makinig kayo. I'll be honest with you. Someone called me kasi nakita nila yung post ni Jay Guevara against Kiko Barsaga. Hindi kami nag-uusap ni Jay Sa totoo lang, hindi ko nga siya kinausap kasi inindihan ako ng animal na yan sa Tagaytay. Hindi ko siya kinausap. Pero na umaga, bumanat na siya kay Kiko Barsaga. And someone very important in my heart, the love of my life, my dad, called me at sabi niya nga, bakit wag niyong babanatan si Kiko? Kasi for the safety of the person. Kaya kailangan niya ring umalis. And you know, I try to think of that. Kasi open-minded naman ako. Sige, tama. For the safety of this person, he has to leave. Okay ako doon. Convince ako. Sige, go. Tama, mali. So tinawagan ko si Jay. Hoy Jay, ba't mo binanatan si Kiko? Tapos tinatanong niya pa kung buburahin niya. Sabi ko, hindi, wala, tuloy mo lang yan. Ang akin lang, bakit? Ano ba ang problema? Tinanong ko siya. Kasi sabi ni Daddy ganito. Pero hindi ko siya pinabubura kasi malaya kami, kanya-kanya kami. Malaya naman kami. Pinaliwanag ko lang sa kanya. Sabi, kasi for the safety, blah, 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 ganito. Tapos bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Nasa sayo na yan, okay? Ito ang masakit. Hindi pala masakit. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, anong sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me, at kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Napanood ko yan sa Netflix Alam niyo ba na ang nag-lead, naalala niyo yung gulo-gulo sa Hong Kong noon? Ang nag-lead doon ay estudyante, bata. Parang pareho ni Meow Meow, pero ito estudyante lang. Si Meow Meow congressman pero bata. Ito estudyante lang. And all the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in nakulong, lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Sorry Kiko I love you pero
Mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if you're really willing to die, yun ang sinasabi mo. Sana you should have stayed. Kasi people are already coming. Pumupunta na sila eh. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, meow, meow, tapos umalis ka na. You left the people na tinawag mong pumunta doon. Tapos bigla ko napanood ito. And eto, medyo inisip ko kung i-discuss ko ito ha, pero mali eh. Sabi ko sablay eh. Sablay talaga eh. And I cannot keep it. Kilala niyo ako, mga banateros. Matagal nang nanonood sa akin. Hindi ako makatiis. And I don't care. I really don't care if maraming ma-offend sa sinasabi ko at magagalit. Bakit? Naalala nyo, wag niyong kakalimutan that I am the only person who stood up. I'm the only blogger who stood up against Thinking Pinoy. And many of you left me. Why? Sabi nyo, matalino siya. Sabi ko, hindi matalino yan. Babaligtad yan. Tingnan ninyo. Oh, I prove you wrong. Si Thinking Pinoy ang bumaligtad. Tama, mali. Second, si Maharlika, sabi ko, maraming nagagalit sa akin. Kahit yung mga kampo nila Joey nun, parang hindi nila ako maintindihan. Hindi sila nagagalit sa akin ha. Hindi lang ako maintindihan bakit I'm not in favor of Maharlika and happy sila nung kay Maharlika. Sabi ko, look, one day, kayo ang kakanain yan without any reason. Ngayon, atat na atat silang kanain. Bakit? Eh kasi kung ano-ano kasinungalingan ng pinapakalat ni Maharlika eh. Di ba? To the point, pati si Robin. Sabi ko, seryoso ka ba Maharlika? Si Robin kung ano-ano pinagbibintang niya, pumupunta daw sa Amsterdam, nag-uuwi ng kung ano-anong ewan. Yun ang chismis niya na pinanood ko yung huli niya kasi may nag-send sa akin. No, tinan niyo, pinagbibintangan yung mga baklitas na pumunta doon na nag-uuwi daw dito ng, pati si Robin nag-uuwi daw dito ng pinagbabawal na substance. Nung pinakinggan ko, sabi ko, hala, saan mo naman nakuha yun? Hindi, minsan mo nakuha yung informasyon na yan. May pinakita ka bang proof? Wala din. But remember, I am the first vlogger who opposed her. Marami rin na nagalit sa inyo. Pero ngayon, nagsisisi na rin. At sinasabi ninyong, tama ka pala, Banat Bay. Luka-luka nga. Now, hindi ko sinasabing ganito si Kiko I think Kiko would be a great leader. Kaya nga, as early as now, sinasabihan ko na eh. And hindi ko sinasabihan. I'm rebuking him publicly. Sinasabi ko na sa kanya, Kiko, you have the potential to be a good leader. Maybe someday a good president. Honestly. Ako convinced ako doon. But you have to level up. I know medyo bata yung pag-iisip mo pagdating sa mga issue. Pero hindi sa issue pala. Pagdating sa mga ways mo, yung actions mo, walang problema dyan eh. Carry ko yan eh. Pero you have to level up. If you really want your words, principle to spread across the nation, you have to stand up kahit na sabihin na natin may problem sa safety mo. Ganun talaga eh. I mean, sugalan to mga kababayan. Kami yung banateros. Ako nga po sugal na eh. I mean, you take your precautions. I mean, be careful, do everything to protect yourself, but at the same time, do it. Wala kang choice eh. 'Di ba? Ganun eh. Ganun po tayo eh. Ako, nagdami nagtatanong sa akin kung delikado ba buhay ko. Sabi ko, oo, ganun talaga buhay eh. So, meron akong mga ginawang security na ways para to protect myself. But at the same time, I will never stop fighting against this terrorist communist, against this corrupt politician. As a matter of fact, patong-patong nga yung kaso ko eh. Hanggang ngayon, patong-patong ang kaso ko. Although may mga na-dismiss. Kasi wala naman talaga silang basihan. Sunod-sunod na yung dismissal, pero patong-patong. And for every case,
mababa ang 500,000 yan na gastusan. You understand what I mean? And I took that risk. Hindi ko sinasabing bayani ako, ha? Wala yan, hindi yan ang sinasabi ko. I'm not lifting myself na, hindi, mataas ako magaling. Hindi ko sinasabi yan. Kaya lang, I understand that there will be risk when you speak the truth. Kasi it hurts. Sa pool ang politiko eh. 'Di ba? Pero, ganun talaga eh. You decide. So sa akin, Kiko Barsaga, since nagsasalita ka naman, itodo mo na. Samahan mo ng aksyon. Kasi kung puro salita ka lang din, wala kang pinagkaiba sa mga kasamahan mo diyan sa Kongreso. Naintindihan mo? Sana you would take this as a constructive criticism. At sasamahan kita pag ikaw talaga ay lumaban ng yung talagang namumuno, hindi yung magpapapicture na uuwi na kagad. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.